Ang nakaraan. Patawarin mo ko, Eloisa. Huwag kang mag-alala. Pagdating ko sa iyong kinaroroonan, tatanggapin ko ang iyong kaparusahan. Patawarin mo ko sa ginawa ko sa iyong anak. Lumuluha niyang sabi habang pinagmamasdan ang ulo kong duguan. Kilabot Channel. Kwentong kilabot. Signing on. Hindi ko hiniling ang ganitong kapangyarihan. Sinubukan kong iwasan, ngunit hindi ko natakasan. At nang sumapit ang aking 18 kaarawan, nagsimulang muli ang kababalaghan. Ako si Virginia, anak ng mangkukulam, mula sa Pulong Uwak. Umaga. Bago pa ang naganap na pagdukot sa akin ng mga tauhan ni Apo Gaway, ay napangiwi na ako nang maramdaman ang pagsakit ng aking puson. Otomatikong humimas ang mga kamay ko hanggang sa balakang. Magkakaroon na ako, nararamdaman ko na ang mga palatandaan. Nag-aalala akong sa hospital paabutan, kaya nang makita kong iisa na lang ang sanitary napkin ko, ay ako na ang nag-volunteer bumili ng karagdagang itlog para sa almusal namin. Total ay bibili rin naman ako ng napkin. Ang balak ko kasi magsuot na bago umalis upang makasiguro. Napakalakas pa naman ang mens ko sa una at ikalawang araw. Inihanda ko na rin ang extrang underwear at ang gamot na iniinom para sa dysmenorrhea na sobrang nagpapahirap sa akin. Hindi ko akalaing ang ginawa kong iyon ang magiging dahilan ng aking kapahamakan. Sa bukana ng lihim na bilangguan ni Apo Gaway, sa ilalim ng lupa. Nasa loob na po ang anak ni Eloisa, Apo. Anang tinig kasabay ng mga yabag na papalapit. Naigtad si Aling Maximina. Gumalaw ang itim ng mata. Naalarma. Naramdaman ang takot, hindi para sa sarili, kundi sa anak ng kaibigang naging mabuti sa kanya. Sa akin. Narito na ang walang hiya, Virginia. Anas niya. Nais mang pahirin ang luhang nagpapakita ng kahinaan ay hindi na niya magagawa. Nagsisisi pa siya kung bakit hinayaang kumawala sa mga mata ang tubig ng pagdadalamhati at pagdurusa. Palakas ng palakas ang mga tinig, papalapit ng papalapit ang mga yabag. Bumabaon ang dulo ng mga tinig sa kanyang laman dahil sa muling pagtatagis ng kanyang mga bagang. Nahiling niyang sana'y matupok ng apoy ang matitignan ng kanyang mga matang nagliliyab sa tindi ng puot na nararamdaman. Hindi niya titirhan ng buhay ang apong sinusunod ng mga kalahing nabubulagan sa paimbabaw nitong pangako. Magaling, Roldan! Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Papuri ni Apo Gaway sa lalaking kasamang naglalakad papasok. Tangan nito ang isang sulong
nagbibigay liwanag sa daraanan ng Apo. Sumungaw ang palalong ngiti sa mga labi ni Apo Gaway pagkakita sa akin. Nagdiriwang ang kalooban habang hinahagod ng tingin ang walang malay kong katawan. Masasalamin sa kinang ng mga mata nito ang matinding galak, ang kasiyahang nakasalalay sa mga kamay, ang aking kapalaran, na ito ang magpapasya kung hanggang kailan na lang ako mabubuhay. Mga hayop! Sigaw ng utak ni Aling Maximina. Ngunit hanggang sa loob na lamang ng isipan. Hindi na magawa ng kanyang dila ang bumigkas pa ng mga kataga. Muling pumatak ang luha niya dahil sa gigil, sa inis. Ang walang magawa at panoorin lamang ang mga ito sa binabalak gawin sa akin ay lalong nagpadinga sa kanyang galit. Gusto niyang lumaban, gusto niyang makaganti. Ipinaling sa kanya ng Apo ang paningin. Hindi niya inalis ang matalim na pagkakatitig dito. Kung nakamamatay lang sana ang ganoong paraan. Kanina pa ito bumulagta sa kinatatayuan. Maximina! Maximina! Ano at lumuluha ka? Alam mo namang ganito ang kahihinat na ng ginawa mong pagkakanulo sa anak ni Eloisa, hindi ba? Kapangyarihan lamang ang tinanggal ko sa iyo at hindi ang iyong utak! Nakangisi nitong sabi, nang uuyam, nang iinis. Natatawa pa nitong sinundan ang sinasabi. Ang totoo niya ay natutuwa ako sa iyo. Tuwang-tuwa, Maximina. Ibig ko pa ngang magtatalon sa sobrang tuwa. Gusto kitang pasalamatan sa ginawa mo para sa akin. Lumapit pa ito at saka hinawakan ng magkabila niyang pisngi at saka hinagkan ang kanyang noo. Matulis pala ang mga tinik nito. Patay mali nitong sabi habang hinihipo ang tanikalang nakagapos sa kanya. Animo nagmamalasakit at awang-awa. Mabuti naman at napagtitiisan mo. Ang gusto ko kasi unti-untiin ang kamatayan mo. Gusto kong muling marinig ang pagmamakaawa mo, ang paghingi ng tawad at panunumpang susundin mo ng buong puso at walang pag-aalinlangan ng lahat ng ipag-uutos ko. Dugtong nito habang hinahaplos ang buhok niya. Ginantihan niya ng pagngisi ang nakangisi nitong mukha at kahit hirap na hirap magsalita, ay sinikap niya buong tapang, buong tatag. Hindi mangyayari ang gusto mo, Apo. Mabibigo ka lang. Pinilit na naman niyang kumawala. Hindi ininda ang sakit. Nag-uumigting ang kagustuhang makapulas upang maibaon sa leeg nito ang mga kuko niyang matutulis. Humalakhak si Apo Gaway, ganun din ang mga alipores nito. Nakatutulig ang tunog. Pumupuno sa tenga niyang namimingi. Darating din tayo dyan, Maximina. Pasasaan ba't matatapos din ang iyong paghihirap? Huwag ka nang magpumilit pang kumawala. Masasaktan ka lang. Ang gusto ko ay panoorin mo rin kung paano ko papatayin ang anak ni Eloisa. Alam mo bang masyado niya akong pinahirapan? Kaya gusto kong namnamin ang tamis ng pagmamakaawa niya at pananangis. Pinagmukha niya akong tanga. Kung ano-ano ang pamamaraang ginamit ko upang makuha siya at madala rito. Ngunit palagi akong nabibigo. Sino ba naman ang mag-aakalang ang paghina pala ng kapangyarihan niya ay sa tuwing sasapit ang kanyang sa panahon? Wala pala sa pagkati ng tubig alat.
Hindi rin sa pagsapit ng pagdarugulong buwan. Hindi sa pagyanig ng lupa o sa pagbuhos ng ulan habang nagbubuga ng apoy ang Haring Tebo. Inakala ko rin na ang pangontra ay matatagpuan sa mga kabal na masusi kong tinitimpla at dinadasalan. Kaya naman pala, kahit anong orasyon ang aking gawin ay walang bisa. Ibig ko tuloy pagtawanan ng aking katangahan. Mainam na lang at dahil sa'yo, nahantad sa akin ang lahat. Subalit hindi pa rin naging madali, Maximina. Kinailangan ko pa rin ng mga taong magsisilbing mata ko at pandinig. At sa wakas, kaninang umaga, dumating na ang pinakahihintay kong pagkakataon. Nakarating sa akin ang balitang ngayon na ang sa panahon niya. Mabuti at nakita siya at nasundan ng sugong tagapagmasid. Nakita siyang bumibili ng bagay na yon. Dito kasi sa atin, iba ang gamit ninyong pangsapin. Ngiting-ngiti nitong sabi at saka muling ipinaling ang muka sa kinahihigaan ko. Nang pumihit ito at dahan-dahang humakbang palapit, ay lalo siyang nagpumiglas. Umuuga ang pakrus na kahoy na nakabaon sa lupa. Umaagos ang sariling dugo mula sa nabubutas na laman. Huwag! Huwag! Pilit niyang isinisigaw. Samantala, natuntunan nila Aldrin ang kinaroroonan ng lalaking sinamahan ng bata. Ang lalaking nakita sa CCTV camera. Inimbitahan nila ito sa presinto upang makausap. Hindi ko rin maipaliwanag kung paano ako napunta sa loob ng ospital, Kapitan. Lumabas ako ng opisina para magninindal. Naupo ako sa tabi ng halamanan. Ang huling natatandaan ko'y may isang matandang lalaking lumapit at namalimo sa akin. Naawa ako sa itsura kaya pinaupo ko siya sa tabi ko at hinatian ng pagkain. Kausap ko siya kasabay kumakain. Kaya nagulat ako nang biglang makarinig ng malakas na busina ng sasakyan. Naking gulat ko nang matuklasang nakatayo na ako sa gitna ng kalsada para akong nakatulog at biglang nagising. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon at kung bakit. Mabuti na lang hindi ako nadagil ng mga sasakyan. Maswerteng naghintuan ang mga ito. Paliwanag pa rin ng lalaking nakuhanan ng kamera na kasama ng bata. Maraming salamat sa kooperasyon, sir. Pasensya na po sa abala. Hingi ni Aldrin ng paumanhin kasunod ng pakikipagkamay. Hindi nagsisinungaling ang kausap. Marami ang nagpatunay sa katotohanan ng mga isinalaysay nito, kabilang ang mga kapwa pulis na naka-assign sa lugar na sinabi, mga traffic enforcer na nakakita rito sa gitna ng kalsada. Isa itong volunteer sa isang non-governmental organization na tumutulong sa mga bata, kabataan at katandaan na naglisaw-lisaw sa daan. May malinis itong reputasyon at aktibo sa samahan kung saan ito ay nirerespeto ng mga kasama. Hapong-hapong napasandal si Aldrin sa likod ng upuan ng makaalisang lalaki. Inihilamos niya ang magkabilang palad sa mukha na itinuloy sa pagmasahe sa nananakit na batok. Lumapit sa kanya si Cabo Martinez na may dalang isang tasang kape. Sir, alam kong walang tamang salitang pwede kong magamit para sabihin mag-relax ka lang at huwag kang mag-alala. Ang masasabi ko lang, at baka kahit paano ay makabawas sa gumugulo sa utak mo, ay ang may kapangyarihan si Virginia. At kung nasaan man siya ngayon, maaaring makagawa siya ng paraan para makabalik. O kaya na may makapagparamdam kung nasaan siya. Kaya huwag kang masyadong mag-alala, sir.
Pinainit ko na nga pala kay makaraig ang sabaw ng nilaga. Mas madaling mag-isip ng paraan kung may laman ng tiyan. Paalala nito sa kanya. Salamat, Martinez. Matamlay niyang sagot. Humigop siya sa kapeng ibinigay nito at saka muling pinanood ang CCTV footage sa loob ng ospital. Sa mga nakuha ng naglalakad ako. Virginia, nasaan ka? Anas niya at saka muling inihilamos ang mga palad sa sariling mukha. Samantala sa bahay namin, kung maghihintay lang ako sa presinto ay hindi ko matatagpuan ang anak natin, Tere. Kailangan kong kumilos at hindi umasa lang kay Aldrin at sa mga kasama niyang pulis. Determinadong sabi ni Itay, inilalagay niya sa isang bag ang ilang pirasong damit, ang punyal na magkabilaan ng talim, isang botelya ng malinaw na langis na may kung ano-anong ugat at ang librong itim. Hindi maampat ang pagluha ni Inay habang pinanonood si Itay sa ginagawa. Nawawala na nga naman ako at ngayon ito naman ang aalis. Hindi niya pipigilan si Itay kahit pa natatakot siyang baka hindi na sila muling magkita. Naisa na niyang makiusap, magmakaawa na isama na lamang kahit sa impyerno, basta't kasama niya kaming dalawa. Ngunit hindi iyon ang tamang panahon para sa kanyang pagsisintir. Hindi ang sarili ang dapat niyang intindihin. Ang pagmamarakulyo ay walang puwang sa sitwasyong kinakaharap namin ngayon. Ang takot na maiwanang muli ng nag-iisang lalaking nagmamay-ari ng kanyang puso ay kailangan niyang supilin. Hahanapin ako ni Itay. Hahanapin ang kanilang anak. Ang tanging magagawa na lamang niya ay manalangin, magmakaawa sa Diyos, na pabalikin kami ng buhay. Hilam sa luha ang mga mata ni Inay nang lapitan ni Itay at hawakan sa magkabilang balikat. Tere, aalis uli ako. Hindi ko alam kung kailan ako babalik o kung makababalik pa. Hahanapin ko si Virginia sa lugar na hindi ko alam kung saan. Kung magtatagumpay ako, babalik kami sa piling mo. Lumuluha niyang sabi at saka kinabig si Inay at niyakap ng mahigpit. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mong pagsasakripisyo para sa akin at sa aking anak. Hindi pa man ako nakakabawi sa lahat ng pagkukulang at kasalanang nagawa ko. Ay heto at iiwanan na naman kita. Hindi ko sinasadyang paulit-ulit kang saktan. Patawad, Eret. Patawarin mo ako. Hanapin mo ang anak ko, Renan, at bumalik kayo rito sa atin ng ligtas. Ayokong mabuhay sa kalungkutan. Ayokong araw-araw tangisan ang pag-iisa. Ingatan mo ang sarili mo. Iuwi mo si Virginia. Ibalik mo siya sa akin ng buhay. Yan ang gawin mo para mapatawad kita. Namamaos niyang pakiusap. Bahagyang inilayo ni Itay si Inay at saka masuyong pinagmasdan ng mukha at ang namumugtong mga mata. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Ganon din ang pananangis ni Inay nang iwanan niya noon. Palagi na lang ba itong luluha dahil sa kanya? Hindi. Hahanapin niya ako. Ibabalik niya ako sa piling nito upang makita uli ang ngiti sa mga labi nito. Panahon na upang maging maligaya ito sa piling niya. Siya naman ang mag-aalaga. Siya naman ang magbibigay. Kinintalan niya ng halikang noo ni Inay, hindi bilang pamamaalam, kundi isang selyadong pangako na sa pagbabalik namin, hinding-hindi na niya ito
iiwanan pang muli. Papasok na sila sa kusina nang salubungin ni Taweng. Motherhood, nasa sala po si Madam Flor de Lisa. Gusto raw kayong makausap. Motherhood, nasa sala po si Madam Flor de Lisa. Gusto raw kayong makausap. Lumarawan ang pananabik sa mukha ni Inay. Wari ba'y nakatanaw ng liwanag sa madilim na kinalalagyan dahil sa sinabing iyon ni Taweng. Baka may nalalaman siya kung nasaan si Virginia, Renan. Baka matulungan niya tayo. Nangangatog, ngunit nasisiyahan niyang sabi. Nagahol na rin si Itay, nagningning ang mga matang, pinangingiliran na rin ang luha. Nagmamadali nilang tinungo ang panauhing inaasahang may hatid na magandang balita. Hatid ay pag-asa. Salamat at dumating ka, Flor de Lisa. Maupo kayo. Magiliw na salubong ni Inay sa manghuhula at sa kasama nito. Ipinakilala niya si Itay sa mga ito. Magkakasama silang naupo habang sina Taweng at Loretta naman ay pumwesto sa may hagdan. Nasasabik ring marinig ang sasabihin ng mga bisita namin. Alam nilang hindi basta na lamang susulpot sa bahay namin si Madam Flor de Lisa kung walang mahalagang sasabihin. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Madam Flor de Lisa, agad nitong sinimula ng pakay. Narinig ko si Virginia sa aking panaginip. Tinatawag niya ako. Ngunit hindi ko siya makita kahit anong gawin kong pag-aninag sa kanya. Kaya naisip kong sundan ang tinig niya. Pagsisimula nito at pagkatapos ay tumikhim. Ipinikit na ang mga mata. Binabalikan at sinasariwa sa alaala ang napanaginipan. Pigil ang paghinga ni na Itay at Inay, ganon din sina Taweng at Loretta. Walang nililikhang ingay, ni ang pagkurap ng mga mata ay pigil na pigil habang tinitignan ang manghuhulang nakapikit. Iniiwasan nilang makagawa ng ingay upang hindi ito maabala. Lahat sila'y nag-aabang sa susunod nitong sasabihin. Napaunat sila sa pagkakaupo nang muli itong magsalita. Kahit nakapikit pa rin. Pataas. Pataas ang malapad na daan. Walang kahit anong nakatanim sa malawak na lupa. Hanggang sa makarating ako sa isang lugar. Maraming iba't ibang puno ang nakikita ko sa gawing yun. Dalawang makapal na punong kawayan ang nakatayo sa may bukana. Sa gawing bungad. Tila dalawang kamay na magkahawak ang pinakalagusan papasok sa loob. Lumapit ako. Dahan-dahan, maingat. Sa pagbungad ko'y sinalubong agad ako ng malakas na hangin. Wari ba'y itinataboy ako. Pinaaalis. Pinatatag ko ang pagtayo upang di tangayin. Sinikap kong ihakbang ang mga paa sa manilaw-nilaw na lupang tinatapakan. Malambot. Lumulubog ang mga paa ko, kaya hirap na hirap ako sa paghakbang. Kailangan ko pang iahon ng paa sa pagkakabaon upang maihakbang uli pasulong. Nagagahol na ako. Papalayo na ang tinig ni Virginia. Gustuhin ko mang magmadali ay hindi ko magawa. Sinasalpok ako ng malakas na hangin at sa tuwing ihahakbang ko ang paa. Palalim ng palalim ang nilulubugan, pasikip ng pasikip. Wari ba'y naiipit sa kulay dilaw na putik. Nagulat ako nang mula sa pagkakayuko ay biglang-biglang dumilim ang paligid. Naging napakadilim. Hindi ko na makita ang kinaroroonan ko.
Naririnig ko ang pagaspasan ng mga pakpak ng ibon. Natitiyak kong malalaki ang mga yun. Nakapangingilabot ang kanilang paghuni. Nakakatakot. Habang naiisip kong kamay bigla na lang lumusod sa akin, ay lalo akong hindi makagalaw. Nakiramdam ako. Hindi ko na naririnig si Virginia, kaya isinigaw ko na ang kanyang pangalan. Tinatanong ko kung nasaan siya. Paulit-ulit akong sumigaw. Ngunit wala akong narinig na sagot. Ang sarili kong tinig ang bumalik sa aking pandinig. Masakit. Pakiramdam ko sasabog ang ulo ko sa sakit. Mabilis kong pinakpan ang mga tenga, ngunit naririnig ko pa rin ang sarili kong boses. Pagkaraan ng ilang sandali ay nawala na ang ingay. Muli kong narinig ang pagtawag ni Virginia, kasabay ng paglubog ko sa kinatatayuan. Para akong natuntong sa kumunoy na unti-unting lumalamon sa akin. Wala akong makapitan sa paligid. Palubog ako ng palubog. Pahigpit ng pahigpit ang malambot na lupang pumipiga sa katawan ko. Hindi na ako makahinga. Hindi na ako makahinga. Habol ang hininga. Huminto si Madam Flordelisa sa pagsasalita. Tagaktak ang pawis at namumutla ang mukha. Nanginginig ang buong katawan. Hinawakan siya ng babaeng kasama. Waring ginigising. Maya-maya pa ay dumilat na siya at hinang-hinang napasandal sa kinauupuan. Tubig! Bigyan niyo siya ng tubig! Pakiusap ng kasama niya. Hinahagod pa nito ang mga kamay niya. Sandali lang at ininom na ni Madam Flordelisa ang iniabot ni Tawing. Said ang laman ng baso. Iyon lang ang naabot ng panaginip ko. Nagising na ako. Sabi niya pagkaraang mahimasmasan. Wala namang kakibo-kibo si Itay. Malayo ang tingin. Tumatakbo sa malayo ang isip. Maya-maya pa'y napaunat siya sa kinatatayuan. Sa pulong uwak. Naroon si Virginia sa pulong uwak. Malakas niyang sabi pagkaraang makatiyak sa naisip. Sa narinig na paglalarawan ng lugar na napanaginipan ni Madam Flordelisa, ay naalala niya ang naging kwento ni Inay Eloisa sa lugar na pinagmulan. Sa pulong uwak. Napahumindig na rin si Inay. Lumarawan sa mukha ang kasiyahan. Abot-abot ang pasasalamat sa impormasyong inihatid ng manghuhula. Maluha-luha niyang hinawakan ang mga kamay nito. Ang totoo'y hindi alam ni Madam Flordelisa na nawawala ako. Kay Tawing na lamang niya nalaman ang bagay na yun. Paaalalahanan niya palang sana ako. Kaya nagpunta siya upang maiwasan ko ang panganib na maaaring mangyari. Hindi niya sukat akalaing nahuli na pala siya ng dating. Tawagan mo si Aldrin, Tere. Kailangang malaman niya ang magandang balitang ito. Ngayon ay alam na natin kung saan kami maghahanap. Natitiyak kong naroon si Virginia sa pulong sinilangan ng kanyang ina. Winika ni Itay. Agad namang tumalima si Inay. Palakad-lakad si Itay habang tinatawagan ni Inay si Aldrin. Habang sina Tawing at Loretta ay nananalangin naman para sa aking kaligtasan. Hindi nagtagal at dumating na si Aldrin, kasama si Cabo Martinez. Muling sinabi ni Madam Flordelisa ang napanaginipan habang masusi niyang pinakikinggan. Sa salaysay pa lang na naririnig ay nagpaplano na siya ng mga dapat gawin. Hindi pangkaraniwan ang susuungin nating panganib sa pagtungo roon, Aldrin.
Hindi ito kagaya ng mga kasong nagawa mong lutasin. Ang tingga na magmumula sa iyong baril ay hindi mo magagamit. Lalagos man sa katawan nila ang bala, ngunit iyon ay kung magagawa mong itutok at iputok sa kanila. Sa pagtungo natin sa pulong uwak, hindi lamang isa, kundi ang dalawa mong paa ang malalagay sa bingit ng kamatayan. Hindi nakahanda po ako, Mang Renan. Maagap na sagot ni Aldrin. Gaya niya, binalaan na rin ni Itay si Cabo Martinez. Sa kabila nun ay hindi rin ito pumayag magpaiwan. Buo na rin ang pasya nitong sumama sa gagawing paghahanap sa akin. Itinawag ni Aldrin sa mga kasamahang pulis ang binabalak. Alam na rin ng mga ito ang dapat gawin. Matapos ang ilang sandaling pag-uusap at mga paalala ni Itay sa dalawang makakasama, ay humanda na sila sa pag-alis. Kailangan na naming umalis, Tere. Mahaba ang biyahe patungo sa pulong uwak. Malamang, bukas pa kami ng hapon makararating doon. Paalam niya. Sunod-sunod ang naging pagtango ni Inay. Nag-aalala, natatakot, subalit higit na nangingibabaw ang malaking pag-asa. Ang paniniwalang maililigtas na ako at maibabalik sa piling niya. Kahit pa, alam na alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Sapagkat ang pulong uwak ay nasa ilalim ng pamumuno ng kalabang mortal ng aking tunay na ina.